Magandang araw po sa inyong lahat. Kami ang pangkat-isa at narito kami para ipresenta ang aming pananaliksik na pinamagatang epekto ng komento ng coach sa perceived performance ng mga single player na mag-aaral. Kami po ay pinangungunahan ni Binibining Laika Mendoza. Kami po ang miyembro. Ako po si Iza Nicole Q. Mamawag at siya po si Bea Marie S. Perez. Para simulan ang presentasyon na ito, uunahin natin ang introduction na pangungunahan ni Miss Bea Marie Perez. Sa pagmimula ng pananaliksik na ito, nais naming bigyan diin na hindi sapat ang pisikal na lakas at galing sa sports. Mahalaga rin ang bukas at suportadong komunikasyon, lalo na sa pagitan ng coach at student athlete. Lalo na sa mga single player, kung saan mas personal ang relasyon sa coach, ang bawat komento ay may direktang epekto sa kanilang tiwala sa sarili at emosyonal na kalagayan. Ang layunin ng pag-aaral ay suriin ang ugnayan ito at ang epekto nito sa kanilang perceived performance. Sa paglalahad naman ng suliranin, babanggitin ko ulit ang layunin ng pananaliksik. Ito ay matukoy kung paano nakakaapekto ang uri ng komento ng coach, positibo man o negatibo, sa perceived performance ng mga single player. Pinili naming pagtuunan ng pansin ang tatlong particular na aspeto ng perceived performance at ito ang kumbiyansa sa sarili, pagsusumikap at pagusuri ng kasanayan. Mahalagang maunawaan ng mga atletang kalahok sa individual na sports ay walang team support system. Kaya't ang bawat komento mula sa kanilang coach ay mas personal ang dating. Sa ganitong konteksto, sinagot ng aming pananaliksik ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang uri ng komento ang mas madalas nilang natanggap? Ang positibo o negatibo? Paano naapektuhan ng mga komentong ito ang kanilang performance, lalo na sa usapin ng tiwala sa sarili, effort investment at skills evaluation? Pangatlo, may makabuluhan ugnayan ba ang pagitan ng uri ng komento at kung paano nilang tinitignan ang kanilang sariling kakayahan? At para naman po sa mga saklaw at limitasyon, ang saklaw ng pananaliksik ay itinutok lamang sa mga single player, student athletes tulad ng mga kalahok sa badminton, table tennis, chess at iba pang individual na mga sport. Hindi isinama sa pag-aaral ang mga atleta sa team sports upang maibukod ang epekto ng komento ng coach sa individual na karanasan at pananaw ng isang atleta at hindi sa collective experience ng buong koponan. Para sa ang aming ginamit ay ang Google Form Survey upang kolektahin ang datos sa mabilis, maayos at ligtas na paraan. Sa pamamagitan nito, mas naging komportable ang mga kalahok na sagutin ang mga tanong sa kanilang karanasan at damdamin sa kanilang, lalo na't sensitibo ang usapin ng feedback at mental health. Ang limitasyon ng pananaliksik ay hindi ito isinasalang-alang ang ibang salik gaya ng emosyonal na kalagayan ng coach, performance ng kalaban o pisikal na kondisyon ng atleta. Nakatuon lang ito sa verbal na feedback at epekto nito sa persepsyon ng atleta sa kanyang sarili. Ngayon naman ay tutungo tayo sa Chapter 3 na disenyo ng pag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay gumagamit ng descriptive quantitative research design. Pinili namin ito sapagkat layunin ng aming research na ilarawan at sukatin ang epekto ng komento ng coach sa perceived performance ng mga single player na student athlete. Ang descriptive design ay ginagamit kapag nais tukuyin ang kasalukuyang kondisyon ng isang phenomenon. Batay sa pananaw ng mga kalahok, habang ang quantitative approach ay nagbibigay ng tiyak na datos na maaaring i-analyze sa pamamagitan ng istatistika. Ang disenyo ay nakatuon sa pagbuo ng ugnayan sa pagitan ng uri ng komento at perceived performance ng atleta, particular sa tatlong aspeto: ang confidence in performance, effort investment, at self-assessment of the skills execution. Hindi kami nagsagawa ng eksperimento o intervention, sa halip sinagawa namin ang pananaliksik sa natural na konteksto ng mga atleta, batay sa kanilang aktwal na karanasan.
sa pagtanggap ng komento mula sa coach. At para naman sa ika-4 na chapter, summary ng mga resulta, mas marami ang tumatanggap ng positibong komento kaysa negatibong komento mula sa kanilang coach. Ang positibong komento ay may ugnayan sa mas mataas na confidence in performance, mas mataas na effort investment, at mas positibong self-assessment o skill execution. Ang negatibong komento, lalo na kung hindi maayos ang delivery, ay may masamang epekto sa kumpiyansa at minsan ay nagiging dahilan ng avoidance o pagtangging lumapit sa coach o pagbaba ng effort. May makabuluhang relasyon ng uri ng komento ng coach sa perceived performance ng atleta. At para naman po sa conclusion, ang pag-aaral na ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng komunikasyon sa pagitan ng coach at ng mga single-player student athletes. Ginamit ang mga teoryang self-efficacy at self-determination upang suriin kung paano naapektuhan ng positibo at negatibong komento ang kanilang perceived performance. Batay sa mga literatura, napatunayan na ang positibong feedback ay nakakapagpataas ng kumpiyansa at motibasyon, habang ang negatibong puna ay maaaring magdulot ng anxiety at pagbaba ng performance, lalo na sa mga atleta na limitado ang social support. Gumamit ang pananaliksik ng descriptive quantitative method sa pamamagitan ng survey sa mga atleta mula sa iba't ibang antas at disiplina. Lumabas sa resulta na mas madalas makatanggap ang mga kalahok ng positibong komento na tumutulong sa kanilang mental at emotional na katatagan. Ipinapakita nito ang mahalagang papel ng coach sa paghubog ng tagumpay at personal na pag-unlad ng mga atleta. sa kabuuan, inirekomenda naming bigyang halaga ang pagsasanay ng mga coach sa larangan ng emotional intelligence, empathy at epektibong pakikipagkomunikasyon upang masiguro na hindi lamang physical development ang natutugunan kundi pati ang mental well-being ng mga atleta. Muli po kami ang pangkat-1 at doon nagtatapos ang aming presentasyon ng aming pananaliksik na pinamagatang epekto ng positibo at negatibong komento ng coach sa perceived performance ng mga single player na atleta. Yun lang po at maraming salamat.